Yung antigo kong kaalaman at saka yung moderno ngayong natutunan ko dito sa school, pinagsama ko. Nalalaman po namin yung perfect timing kung kailan po kami mag-aabuno. Tinuro nga po sa amin na kailangan pantay po yung sakahan. So ganyan pong kadali ang ating teknolohiya ngayon. Kaya salamat po sa programa ng gobyerno through RCEP. So welcome po sa aming simpleng farm, the Christian Farmers Training Center. Ito pong center ay composed of 8 hectares. Iba't ibang component ang meron dito. May crop, may animals, and then rice field. At ang isang iniha-highlight po namin dito is yung SALT, Sloping Agricultural Land Technology, na maging useful din, magamit din yung mga dahilig na lupa, ruling land, maging productive. Ang Christian Farmers Training Center ay naitatag sa pamamagitan ng patnubay ng may kapal at ang pangalan ay narehistro sa Department of Trade and Industry o DTI noong November ng taong 2019. Ito pong lugar na ito, nawala po ako dito sa loob ng 48 years. And after my retirement sa government service, really I do not know. Bakit nga ba ako bumalik dito sa farming? Despite of course, meron ng kaunting pension at meron ang mga anak namin po tatlo, awa ng Diyos, they are all successful. But then, of course, through the guidance of the Almighty God, ayun nga, after 48 years, nagising ko, nandito na. And then, this is talagang napakadumi, forested, wasteland. Wasteland because wala production. Sabi ko, sayang naman. Dahil sa kanyang karanasan bilang dating Rural Development Officer, napagtanto ni Ginoong Manny Mendoza na linangin ang kanyang kaalaman sa kanyang sariling lupain na matatagpuan sa Barangay Kabinitan sa bayan ng Ragay, lalawigan ng Camarines Sur. Noong panahon ng pandemya, sinimulan niyang i-develop ang kanyang lupain at sa loob lamang ng halos 8 buwan na itatag ang Christian Farmers Training Center. One time na imbitahan kami sa okasyon, in-introduce sa akin ang LSA concept. Ano ba naman sabi kong LSA yan? Sir, ganito yan, ganito. Makakatulong yan. That's a farm field school. Ano ba yung farm field school? Sabi kong gano'n. May suporta sir dyan ang DA, ang through ATI, saka doon sa extension program ng TESDA. So, bigyan mo ako ng guidelines. Binigyan ako ng guidelines. Inaral ko. Attainable naman. Na-comply ko within, ibinigay sa akin yata March, October, na-complete ko. Sinubmit ko. Pumunta rito, nag-evaluate kasama si Alex. Kasama rin yata ako noon. Kasama ka rin doon, ano. So yeah, and then December, dumating sa akin yung notice na approve. So, yun ang start. Pebrero ng taong 2021, hinirang ng Agricultural Training Institute Region 5 o ATI ang Christian Farmers Training Center bilang isang learning site for agriculture na may 2 ektaryang lupain para sa diversified farming. Agosto ng kaparehong taon, iginawad sa kanila ng TESDA ang pagkilala bilang Farm Field School. We undergone ng training po ng TOT, sa DAC, PNM, saka rice production. As required ng TESDA, December 2021, yan ang first class ko ng 25 farmer students under RCEP-RES, yung Rice Extension Service Program. And as of to date, sir, nagkaroon na kami ng 9 batch. Naka-trained na kami ng 225 farmers. Ang Christian Farmers Training Center o CFTC ay nakapagsagawa na ng mga training sa AgriCrop, NC2, Digital Agriculture Course o DAC, Pest and Nutrient Management, PNM, at Organic Agriculture Program NC2, OAP. Ang mga programang ito ay hiniling ng komunidad upang mapaghusay ang kanilang kaalaman at kasanayan sa larangan ng pagsasaka. Nakita ko nga po doon dahil sa pag-aaral po ay talagang, sabi ko, na naging magaan
Yung mahirap sa amin, kumbaga nandun lang lagi kami sa Pachamba. Ngayon po, naturuan kami, nabigyan kami ng tamang direksyon. Yung pagbibigay po sa amin ng turo about po dun sa pagpili po ng binhi na di kalidad o nagbibigay ng mataas na ani po at magandang kalidad ng bigas. Pangalawa, yung pong land prep na tinuro nga po sa amin na kailangan pantay po yung sakahan para mas marami pong benepisyo na nakita ko doon. Unang-una, pantay yung paglaki ng palay. Gawa po nung madali po siyang patubigan. Saka yung pagtatanim po ng sabayan, isa po yun sa nakita kong magandang ano po sa amin, gawa ng nababawasan po yung piste. Malaki po yung naitulong sa amin nito kasi po, dati, pag nag-aabuno kami, abuno lang kami ng abuno. May soil test kit pong itinuro sa amin si Sir. Malalaman na po namin doon kung ilan pong porsyento ng abuno po ang dapat namin ibigay sa aming palayan. Then, sa LCC naman po, sa color leaf chart, nalalaman po namin yung perfect timing kung kailan po kami mag-aabuno. So, ang laki pong tulong sa amin. Yung pong madaang aking tunay na pagkunan dito, yung kumaga yung tamang timing, kung paano ka magkukan ba na katulad ng mga fertilizer o pag-spray. Kasi dati kami, pagkita ng insekto ko, spray kagad yan eh. Ayaw, bahala, patay kung patayan, basta ng palay ko, hindi pala hindi. Hindi pala dapat gano'n. When it comes to activity partnership, ang kinokontak ko po dyan, barangay kapitan, and then, of course, ang LGUDA. So sila po yung nag-identify na saan ba dito ang talagang rice field. Sila ang hahanap ng para meron tinatawag na matching of training to be conducted. Andito po kami ngayon sa actual field, real field ng Christian Farmers Training Center located sa Binahan. Sa RCEP kasi po, ang ikinuha natin yan, dinidemonstrate natin dyan is from traditional farming, punta tayo, magmamigrate tayo, punta doon sa mechanical farming. Nagsisimula po tayo sa land preparation. Ang land preparation po, katulad nun yun, yung isang yun, nagtatraktura siya, hand tractor. Yun po, almost 1 day na. Pero nakaka-cultivate pa lang siya ng 2 pilapil. Kung kukunin po natin ang cost of labor niya, 1,000 po siya. 1,000 pesos na ang kanya nakukonsumo. As compared dito sa riding type ng traktura natin, sa rotavator, nagsimula po kami dyan 2:00. Pahinto-hinto pa yan kasi nagde-demonstrate. And ang oras ko po ngayon is 2:45. It's only for a matter of 45 minutes. Ito na po yung natatraktura. So, ayan po, ang 1 hour niyan is 1,200. So, mas economical pa po. Kung titingnan talaga, nakakatipid na, mas madali pa. Ako naman po, ang ini-introduce ko dito, medyo may technology tayong konti. Ang RC po kasi doon sa key check number 8 is crop cut. Ang gusto sabihin po ng crop cut, sa 1 hektarya, 1 week before the harvest, kukuha kami ng quadrat sample. Inaani namin yung sample doon. Sa 15 samples, madidetermine na namin kung ilan, more or less, ilang kabans or tons ang mahaharvest namin sa 1 hektarya. So, makakapag-bargain na po tayo sa kumprada. Kaya yun po ang kagandahan ng project ng ating gobyerno na inilaunch itong RCEP program. So, ganyan pong kadali ang ating teknolohiya ngayon. Natutulungan din po ang mga tao at mapapataas pa nila ang kita nila sa kanilang ani. Sabi ko po, as experience ko nga sa rural development, na it is not enough for us, the technologists, na magbigay ng teknolohiya lang sa specific crop kung ano yan. Ang pinakang importante po is value orientation. Ayun po yung aking advokasya, good values must be within ng individual. So yun po yung aking pinagkukwento. That is why Christian, huwag mong gawin sa iba ang masama sa iyo.